Tuloy pa rin tayo sa Kompletos Recados. Meron tayong hanging question na, attorney. Yung, ano na nga yung hanging question? About Okay. adopted child. Okay, mag-asawa, tapos yung babae, may anak siya, hindi niya sinabi na yung kanyang napangasawa, alam nung lalaki, pero yung bata hindi alam. Oh, yes. Tama Nung yan. dumating yung sa legal age, sinabi niya na ang tunay mong ama ay hindi siya, kundi ibang tao. Tapos yung bata nag-decide na Yung hindi, original tatay. I'll go for the surname of my true father, biological father. Oh, yes. Ano magiging problema doon Okay. kung sakasakali, attorney? Ang illegitimate child kasi pwedeng i-adopt sa sarili mong nanay at saka yung new husband niya, di ba? Pwede. Ang effect ng adoption, maputol yung parental relationship niya sa tatay niya. Maputol. So, original. It means hindi na tatay niya yun, yung biological father niya. Oo. By legal fiction of law. Kasi naputol na yung relationship. Okay. And yung bata, may karapatan not to rescind the contract of adoption. The decree of adoption. Pwede niya i-rescind. Kasi i-rescind, pwede niya i-cancel. But may mga grounds. For example, maltreatment, abandonment, sexual assault, mga ganyan. So, yun lang ang pwede niyang Pero kailangan niyang patunayan yun, attorney, di ba? Kailangan niyang Oo, patunayan. kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang patunayan. So, with respect na pwede niyang gamitin ang apelido ng kanyang tatay, choice niya yan. Pwede siya mag-file ng petition. Petition for change of name. Change of name. Change of name. Change of name, but petition lang yan. Hindi niya right yan. Hindi niya, it's only a privilege. Hindi right yan. Hindi right niya. Hindi niya. So, pwedeng ma-deny. pwedeng i-deny ng court kasi Oo. kailangan ng grounds for change of Correct, name. correct. Kailangan yung apelido na kakabastos. Oo. May mga apelido ganun eh. Oo. No, may apelido na bastos eh. Bastos pakinggan, pangit Oo. pakinggan. Or, meron din, yung kaklase ko dati, apelido niya Bastos. O bastos nga. Hindi Bastos talaga, Oo. attorney, Bastos. B-A-S-T-O-S. O bastos. Oo. Totoo yun. Oo. Baka nanonood pa yun, mga insulto yung pagka... Pero talagang Bastos yung apelido niya. May kaklase din ako. Yung apelido niya, yung sexual organ ng babae. Oh, Ay, ganun? Oo. So, ewan ko bakit yun yung apelido niya. So, until now, yun pa yung ginagamit niya. Oo, sana naman yung mga lolo nun, saka lola nun, ginawa na ng paraan. pinag-isipan. So, paano Change ganun? naman. Paano, attorney, pag hindi nanalo? gusto nung bata eh. Hindi pwede. Kasi it's not a right, it's only a privilege. May nakasaad po sa batas, pwede mo i-change a name kung yung apelido mo may kabastusan, pangit pakinggan, nakakahiya, or it will create, nalilito ang mga tao sa apelido mo. Kasi for example, ang apelido mo talaga, ganito. Tapos yung ginamit mo, ito. Okay, pwede mong baguhin ang apelido. Paano naman, attorney, pagka yung tunay niyang ama o yung tunay kong ama ay mayaman talaga? Hindi ko na nga apelido yung apelido niya, kaya wala akong makuha. Hindi. Iba ang paggagamit ng surname. Right to use surname is different from right to legitimacy. Right to legitime, iba yun. Okay. So not because na hindi mo ginamit ang apelido ng Apelido. tatay mo, wala nang obligation ng tatay mo to give you support. Hindi ganun. Yun. Basta mapatunayan na anak niya talaga siya. Iba kasi ang right to use surname, iba ang right to the legitime, iba ang right to support. Please take note, ang right to support, not because anak, illegitimate child ka, ang support mo kalahati lang sa legitimate child. Equal yan. Ang nagsasabi na kalahati lang ang ma-receive mo sa matatanggap ng legitimate with respect to legitim or or mana. Sa mana, kung ang ma-receive ng legitimate child 2 milyon, ang illegitimate child 1 milyon. Yun yan. Sa inheritance. Pero sa Pero support, kailangan may matirang 1 milyon sa paghahati-hati. Yes, of course. Oo, di ba? Oh, Parang yes. ganun na yun eh. Parang They are- talagang sasaktan talaga yun. the exact word na ginagamit ng batas, the illegitimate child shall receive 1/2 of that item received by the legitimate child. Half. Half, 1/2. So it means 2:1. Kung dalawa, isa. Kung Kung meron apat, kang 2 apartment, dapat meron siyang isang apartment. ganon. Parang ganon. Kung may receive ka 2 daga, meron din siya 1 daga. Parang ganon. Ganon. Yun ang tinatawag na legitimate. At saka illegitimate. Illegitimate. So it means ang legitimate and illegitimate matters only with respect to support. Kasi ang support matters to the legitimate and use of surname. Yun lang. But it will not make you a better son if you are illegitimate or you are illegitimate child. Oo. It will not make you a bad son or a better son. Oo, correct. Ang distinction lang ng legitimate and illegitimate child only with respect to the surname
and the also to the support. inheritance. Inheritance. Yun lang. But not because anak ka sa labas or you are illegitimate, you are a lesser person compared to the legitimate child. Oo, correct. Oo, tama yun, tama Oo, yun. yun yan. Pero doon na ano yun, sa mana. Sa Mana. property. Kalahati lang Oo, pala. kalahati lang. Kalahati lang. Pero malinaw yun na may makukuha siya. Yes. Pero, pag yung tatay nagdesisyon na gusto ko, kunyari ako yung tatay, gusto ko pantay-pantay. I-adapt mo ang sarili mong anak. I-adapt mo ang sarili mong anak. Kasi if you adopt your own illegitimate child, yung bata will be elevated to a legitimate child status. Oo. Pantay na sila. Pantay kahit na. adopted na. Yun Eh yan. kung na-adapt ko siya, hindi ko siya na-adapt bago ako matsugi. Oo. So, pwede through last will. Through nga, last Ang, will. ang inheritance right kasi, ang tinatawag na legitim, kalahati lang nun. Parang pizza pie yan, parang cake. Ang kalahati nun, yun ang naka-reserve sa compulsory years mo. Yung the other half, may karapatan ka kung kanino mo ipamigay through last will. Yun yan. So, pwede ang kalahati nun, ipamigay mo sa mga anak mo sa labas or illegitimate child mo. It's your right. Wow. But yung kalahati nun, naka-reserve yan sa batas sa iyong mga compulsory years. Uwe, paano yun? Kung ang tunay mong mga anak, sabihin nating 6. Tapos, ang anak mo sa labas, 2 lang. Ang swerte naman nila. Oo, kasi yes, yung dalawa. Parang ang swerte naman nila kung 6 tayo maghahati-hati, tapos 2 yung Sila anak dalawa ng lang. tatay ko sa labas, tapos yung kalahati na yun, sila lang maghahati. Yung laki naman. Yes. Kasi ang sinasabi na kalahati at saka buo, only with respect to the legitimate. Or to the legitim. Kaya pala sa mga pelikula, hindi ako papayag. Kami tunay na pamilya. Tapos malaki pa ang nakukuha mo kaysa sa amin. Eh, Di ba? paglalaban Mga talaga pelikula, yan, ganun, di ba? oo. Gera Gera patani yan. talaga yan. Kasi ang paghati nun, ang pinag-awayan nila only with respect to the legitim. Kasi ang tinatawag na legitim, naka-reserve yan sa batas. Pero yung kalahati nun, may karapatan ang namatay kung sino yung ipamigay. No, yun. Diyan nagpapatayan yung mga istorya ni na Sharon Cuneta. Di ba? Ang Oh, yun tunay na yan. anak. Oo, mga yung ganyan. tunay. Mas malaki pa yung parte nung ano. Ganun pala yun. Dati kasi, pag anak sa labas, walang share. Oo, Oo, dapat Ngayon, wala hindi eh. na. Hindi. Wala hindi. talaga. Ano dapat wala? Hindi. Dati Hindi. wala. Zero Dati talaga. wala. Ngayon, meron na. Oo. And in fact, may tinatawag na legitim. Ang legitim ang tawag doon, may naka-reserve talaga sa batas kung kanino ipamigay. Eh, paano, attorney, kung hindi naman niya kilala yung kanyang anak sa labas, pero alam niya, meron? Meron siya. Di niya kilala. Oo. So, yung bata kasi may right to claim legitimacy. Pero kailangan lang patunayan. Kailangan patunayan. And during the lifetime ng bata. During the lifetime ng bata, kahit 40 years old, 50 years old na siya, basta buhay pa siya, kahit patay na yung tatay niya, Oo. pwede niyang mag-file siya ng petition of acknowledgement na siya yung anak. Oo. Ano ang mga evidence? For example, yung birth certificate. Oo. Pero kailangan, pag birth certificate, nakaperma ang tatay. Okay. Hindi Pag kailangan, hindi nakapirma? hindi pwede, hindi siya sufficient. Ay. May pangalawang evidence. Oh. Ito ang Yung DNA, attorney, DNA. kasama yun. Pero yung DNA, pangatlo na yun. Ay, yung, ganun? yung first step, yung birth certificate, Ah. kailangan nakaperma ang tatay. Okay. Pangalawa, admission ng tatay in a public or private instrument. Sabi lang niya, ang alam ko nakabuo ako noon, pero hindi ko alam kung kanino ko nabuo. Oh, yan. Masyadong marami. Kaya Parang hindi niya gano'n, alam. no? Kaya paano pag gano'n, attorney? Hindi, alam ko nakabuo ako noon, pero hindi ko maalala kung Kanino. kanino nga ko ba? binuo. Sino nga ba yun? Alam, Bien yata ang pangalan. So, yun, Pati pangalan, di alam yun. yun ang DNA. Papasok ang DNA doon. DNA. Papasok ang DNA. Pero yung DNA na yon, yung resulta na yun, enough na, attorney? Enough na yun. But, dati kasi, Kahit na mukhang aso? Yes, basta may DNA. DNA. Pero ang birth certificate, hindi siya enough kung walang perma ng tatay. Kahit nakalagay doon ang tatay mo, si Dennis Antinor, walang perma ni Dennis Antinor, hindi pa pwede yan. Ay, ganun. hindi Eh, pa paano pwede kung pag nakapag-DNA, attorney, patay na nga yung tatay? Yun ang problema. Yun ang problema kasi Hindi acknowledge. Hindi po. pag hindi acknowledge, hindi kailangan first birth certificate, pangalawa DNA. Walang birth certificate. Pwede yung mga love letter. Kumusta na yung anak natin? Admission na yan. Mga Eh, kung Valentine. dinownload lang sa nasunog. Facebook. Ano? Paano Hindi pag na sa dinownload lang sa Facebook yung kumusta na yung anak ko? Ganun. That's already an evidence. That's already an admission. Kasi ang nakalagay sa batas, pwede. admission in a public or private instrument signed by the party, Signed by the Oo party. or nga. by the parent concerned. Isa ring ebidensya kung mukha talagang
aso yung anak niya. Kumusta na yung anak ko? Mukha pa bang tuta? Ganun, di ba? Ganun. Mukha pa bang tuta hanggang ngayon? O, Connected ebidensya na yun. yun. Dahil So, mukha it- aso yung anak eh. Evidence na yan na inaamin mo. Kumusta Oo. na yung anak natin? Na mukhang aso. Na mukhang aso. So there's already an admission. Oo. Pag admission, kahit patay na yung tatay, ang anak pwedeng i-claim niya na siya yung anak during the lifetime ng bata. During the lifetime. During the lifetime lang. Oh. Kung during the lifetime, sabihin natin, medyo ilalim na natin yung pag-uusapan natin, attorney, ha? Hindi na-claim during the lifetime, pero yung anak na yun, may anak. Oh, May anak yun. din. Tapos, naalaman nila na lolo nila yun. Oh, yes. Paano yun? Ang sabi ng batas, during the lifetime ng bata, pwede niya i-claim. Oo. Pero yung right to claim, pwedeng ma-transfer sa years ng bata. Ah, Pero, pwede. kailangan ang bata namatay before minority. Ay, Wait a minute, before majority. Bago siya naging majority, minor pa lang siya, namatay na siya. oo. Or pangalawa, insane ang bata. Insane. Oh. Insane. ganun? Yun lang. Pag wala, hindi pa pwede. May jeng-jeng, Oo, kailangan. ganon. Ganon. Pag lumampas na sa 18, wala Ah, nang hindi. habol doon. Ang right ng mga nung years apo ng na. bata. Oo. Pero yung bata mismo, kailangan i-claim niya during his lifetime, yun ang nakalagay sa batas. Pero pag hindi niya na-claim, It means waive na yung right niya. ay, Wave wala na. na. Waive na. Sayang Oo. naman. Sayang. Kahit na mukhang tuta yung mga ano. Oo. Especially pag yung tatay niya mayaman. Mayaman ang tatay. Of course, may share siya sa contest inheritance. Oo. Sabihin natin na, attorney, na meron palang share sa San Miguel. Oh, ganoon. Kay PLDT. Oh, yes. Oh, ganoon. So, Pag ganun, habulin mo na. kailangan talaga i-claim niya during his lifetime. Oh, yun yan. Tingnan nyo kami, tingnan yung itsura namin. Puro kamukha kami aso. Tingnan mo, pamilya kami ng mga tuta. Ganun. Oh, wala. Ano yun? Hoy, alam ko, hindi naman, bago ko ibigay kay Vien, alam ko may tanong din siya. Yung tungkol dun sa mana, Oh, yes. yung bang, attorney, yung nanay, nabibigyan ba yun? Ang nanay yung asawa. Hindi, yung nanay nung Wala. illegitimate. Wala. Wala. Depende Kasi- pa rin sa will. with, Kung sa will. with respect to the legitim, wala. With respect to the will, mayroon. Kahit pwede mo ipamigay kahit sino. Kung may will. Kung may last will. Kasi yung kalahati nun, reserve yan sa compulsory years mo. Yung kalahati naman ng property mo, you have the right to give kung kanino. For example, during your lifetime, itong tao na to, nag-alaga sa'yo, very loyal sa'yo, Correct, pwede mo pamigay. Yung the other half, right mo yan. Right mo yan. Tapos, yung pinag-usapan natin kanina, pag tumanggi, against the law. Against Pag the law. tumanggi yung lalaki, Pag tumanggi yung binigyan ng pera, na binigyan ng natanggapin. mana, kunyari, isang katiwala, binigyan ko ng 1,000,000. Ano yan? Dahil yan sa loyalty niya sa akin. yes. Dahil mula nung ako'y nagkasakit, inalagaan na Nandito niya siya. ako. Na kahit walang sweldo yan, pero nung namatay ako, nagkaroon ng pera, sabihin natin may mga share na yes. chumachenes, hindi niya tinanggap. Pag hindi niya tinanggap, okay lang yan, walang problema. Walang problema. Ang may violation ng batas, Yung pag anak. ang tatay. For example, tatay ka, may anak ka sa labas or anak mo sa paging binata mo, Pagkabinata. hindi ka nagbigay ng support, yun ang may violation ng batas. Ah. RA 9262 yan, violation against child's right, child abuse yan. pero attorney, pa pwede ba yung retro? Ano? yung retro, yung kunyari 18 years old ka, di ba? Oh, yeah. Yung hindi niya ako sinuportahan mula 1-year-old to 18. To Kukunin 18. ko ngayon yun, yung mula 1 to 18. Parang Pwede ba yun? sinama sa Oh, niya. depende na sa usapan niyo yan. Pero may Wala na- chance. May chance, may chance. Ay, chances, kasi siyempre, yung tatay, palagay ko wala na kasi bibigyan na lang siguro yan. Oo. Pwedeng bigyan or pwede through inheritance. Kasi iba naman kasi Kung ayaw pumayag ng tatay, nandun na nga lahat yung ebidensya. na pwede i-demanda mo ng tatay. Ah, pwede mo i-demanda okay. For ng not child abuse. acknowledging. Child abuse. Child abuse. Kasi hindi ka binagbigyan ng support. Nung kabataan mo, child abuse yan. Sabi niya, tayo dalawa na nga lang mukhang aso rito sa mundo. Hindi mo ba ako tatanggapin? Ayaw mo pa ako tanggapin. Sabi niya, mukhang aso na kasama. Okay. Parang ang dami-dami. Tanong Ayun, mo. gusto ko itanong attorney kanina, kasi yung may connection dun sa Gusto namatay yung itanong ni anak. Vian kung ano daw ginawa mo ng Oo. Valentine's Day. Attorney. May Noon lang special sine. ba? Ano daw ginawa mo nung Valentine's Day? No, doon na sine. Ano pinanood mo, attorney? Ay, yung kuan, love story, ano yun? Starting over again. Oh, yan. Sige na, kayo na. Sabay gano'n. Ganda no, attorney, no? Hindi ako nakarelate. Wonder. Hindi ako nakarelate. Hindi ka relate? Oo, kasi it's a story of
Kasi Young love yata. failed eh. Failed. Failed love story. Yes. Walang ano, it's a story of second chances. Eh, di naman wala mo second chance na lang yan. Wala. Maganda love story ni, ni attorney. Mabulaklak. Ayun, Oh, yes, anyways. Ayun, gusto Yun, ko nanood itanong. daw siya sa sine. Ano ba ginawa mo? Nung, ano? Ano? Sige, sinabi mo tayo. tanong ko na. Oh, Ano? Ayun, ano yung paano? Ba't namumula ka tayo? Wala. Hindi kasi mapula yung background. Tsaka may light. yes. So, namumula ako ngayon. Nek-nek mo. Sige, go. Ayun, paano kung yung anak, so sabihin nating si nanay at si tatay hindi pa kinasal. Tapos, accidentally, namatay itong si anak. Namatay. Na hindi pa kasal yung parents. Ano yung pwedeng gawin ng batas para doon? O may dapat bang gawin ng batas para doon? Pag namatay na yung bata, for example, namatay na, wala nang inherit. Walang problema pag namatay na, except pag namatay yung bata, may anak na yung bata. Kasi yung right niya sa mana, matransfer sa kanyang mga May anak. transfer. Yes, matransfer, walang problema. Oh. Especially, pag for example, yung tatay at nanay hindi nagpakasal. Pero at the age of, then may anak sila. Tapos, after 20 years, namatay ang bata. But nung 70 years old, ang nanay at tatay, nagpakasal. Oh. Pag nagpakasal, legitimated ang bata. Automatic. Pero problema, patay na ang bata. Anong Oo. gagawin? Ano pa pwede? Yung right naman ng bata, matransfer sa anak ng bata. Sa anak na. Pero wala nang requirements yun, attorney. I-transfer mo pa rin. Kailangan pa rin ng affidavit of acknowledgement, affidavit of legitimation. Ito mga affidavit na to, attorney, kailangan ba ng tulong ng mga magulang? Pero, sabihin na natin wala silang cooperation. Sinabi niya na bahala ka na dyan, bahala ka na. Hindi, Kailangan may kailangan cooperation. pipirmahan ng magulang. So, pirma lang. Pirma. Yes, may affidavit of acknowledgement, affidavit of legitimation, then i-attach yung marriage contract, ipa-register diyan sa local civil registrar kung saan pinanganak ang bata. Okay. Kasi pag na-registered na yan, automatic ang legitimation. Pag automatic ang legitimation, not on the day of marriage, but on the day of he was born. Therefore, pag namatay ang bata na yan, pag may anak yan, yung mga inheritance niya, maka-benefit. Oo. Maka-benefit kasi legitimate na siya eh. Oh, yun yan. Bakit ba namatay yung bata, Bien? May accident, yun. Nabundol siya, Oo, nakagat ng aso. Ganun. Kasi may iba kasi. Namatay sa rabies. Namatay sa rabies. May iba kasi na 20 years, na 30 years, na 40 years na hindi pa nagpakasal. Then nagpakasal sila, 70 years old na yung lalaki, yung babae 68 years old. Ganon. So, ang effect nun, legitimation pa rin. Ganon yan. Okay, so wala tayong masyadong oras, attorney. Saan ka namin pwedeng huntingin? By the way po, you can like po my Facebook page sa Facebook, www.facebook.com/MarkTolentinoLaw, or I have my own website po sa www.marktolentino.law.com. Landline po natin sa Metro Manila, 209-6203. And of course, you can just like me or just like my Facebook page or email me. I can give you my free legal advice po. Or free po yan, walang bayad. Wow. Na-like na kayo agad, attorney. Parang adobo, pro bono. Okay lang pro bono, huwag lang puro abono. Pro bono. Okay naman, okay. Ayun, kasabihan ng mga abogado. Okay lang pro bono, basta mga bono. Okay, anong natutunan natin ngayon na Bien? Ako simple lang, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kasi yung susunod niyan, mahirap kasing ayusin yung mga ganyang papeles, masyadong komplikado. Ang nagiging problema tuloy yung mga anak na. So, parang kung gagawa ka ng kalokohan mo, isipin mo muna yung makakatanggap ng kalokohan na ginawa mo. Parang ganun lang yan. Ako sa akin, yung nangyari sa akin, i-share ko lang nung ako'y pupunta sa ibang bansa at inasikaso ko yung mga papel ko. Di ba? Tapos kinuha ko yung aking from Baguio, kasi sa Baguio ako pinanganak eh. Kinuha ko yung aking birth certificate, nakalagay doon, baby boy. Oh, walang Baby boy Antenor. So doon pa lang na problema na ako. After 4 days o 5 days na yata, lilipad na ako eh. So it Kasi means- magsiseminar Oo, ako sa matagal It yan. means you're only 30 years old but baby ka pa rin. Oo nga. Sino baby boy? Baby boy pa rin.
Doon pa lang. Tapos tinawagan ko yung mga nanay at tatay ko. Sabi ko, ma, paano bang mga ano ba to? Ano mga ganito? Ano nangyari? Talagang binunganga. Alam niyo naman ang bunganga ako, di ba? Talagang bunganga sa nanay at tatay ko. Talagang sinisi ko sila. Pag ako hindi natuloy, kasalanan niyo to. Gumagano'n ako, gumagano'n ako. Ano yung moral lesson doon? Moral lesson doon, kadalasan kasi sa mga Pilipino, pagka may usaping legal at saka mga affidavit na ganyan, certificate of ganyan, madalas nasa isip natin, komplikado yan. Komplikado. Tsaka na natin gawin Patamaran na yan. yan. Tsaka na natin anuhin yan. Pag kailangan mo na. Ayun, ako mismo naranasan ko, na disgrasya. Exactly. So kung meron tayong mga legalities na nangangailangan ng mga affidavit ng gano'n, ng ganito, wag na nating antayin kung kailan gagamitin ng mga anak ninyo. Ngayon pa lang, kung ayaw nyo makatanggap ng mga salita galing sa mga anak ninyo, ngayon pa lang Ayusin na. asikasuhin nyo na. Then, Diba? talk to your lawyer. Then talk to your lawyer. Exactly. Di ba? Makakapasa. So magitan ng isang abogado, minsan sila mismo sa sobrang expose sila sa ganyang trabaho. Alam na nila yung mga shortcut. Hindi naman shortcut, yung mabilis ang trabaho. Kasi madalas sa atin lalo na pagka pumunta ka sa isang government office, pumunta ka dito, pumunta ka ganyan, magpapirma ka ganyan, yung pala hindi na kailangan. Ano ba yan? Pagka nag-ano ka sa abogado, hindi na kailangan yan, hindi naman hahanapin yan, dumiretso ka na doon, ganito gawin mo. Di ba? Hindi naman sa pero paminsan-minsan, alam talaga nila eh. At aminin na natin na alam nila. At sila mismo yung nagbabasa ng batas, di ba? Yes. Tayo mga binabasa lang natin, mga Facebook lang. Di ba? Sila hanggang batas binabasa na nila eh. Kumbaga, inaalmusal at tinatanghalian at hinahapulan, minsan minimerienda pa nila yan. So alam na, daldal mo din yan. Maraming salamat po. Thank you very much, Atty. Pogi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And belated happy Valentine's. Yeah. Sa susunod, ang gusto ko sana susunod yung mana-mana. Oo. Pag-usapan natin Then we yung talk about mana-mana. online libel muna. Online libel. yes. Sige, para naka-ano dun sa usapan ngayon. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Daclas. Hanggang sa muli. Bye-bye!